In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating pinag-aaralan o sa ating gawain na pagbabasa ng mga manuskristo na mga hindi na isama sa banal na salita o sa Holy Bible. Ngayon po ang ating pagpupunan ng pansin o oras, ang pamagat ng ating babasahin ngayon ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Si Apostol Bernabe, mga kapatid, ay kasama po ni Apostol Pablo nung panahon na sila'y nangangaral ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Bago pa tayo magsimula ay bigay muna tayo ng maiksing panalangin. Sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po kami sa oras ito sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman. Idinadalangin ko ang lahat ng ito sa pamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Pagpalain nawa ang bawat isa, anuman ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw, pagkain spiritual, physical man. Kapagkat patawarin niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong nito. At pagpalain nawa ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan sa bawat may karamdaman, lalo-lalo na sa kumakalat na coronavirus. At nawa, tanggapin ang aking panalangin sa pamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Tayo po'y magsisimula ng mga kapatid ang ating paunang kabanata, ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Kabanata 1. Lahat ng mga nyebe, kayong mga anak na lalaki at babae, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na mahal tayo ng payapa, nang makita ang mga banal na bunga ng katwiran ay dumami sa inyo, labis akong nagagalak. At higit sa lahat, sa inyong maligaya at pinarangalan na mga espiritu, sapagkat natanggap ninyo sa gayong epekto ang natanggap na espiritual na kaloob. Kaya't sa loob din ay nagagalak ako ng higit na inaasahan kong maligtas, sapagkat tunay kong nakikilala sa inyo ang Espiritu na ibinuhos mula sa mayamang pagmamahal ng Panginoon. Ang iyong ninanais na itsura ay napuno sa akin ng pagkamangha sa iyo. Kaya't hinabol ko ito at lubos na kumbinsido sa aking sariling pag-iisip na mula nang magsimula akong magsalita sa iyo ay naintindihan ko ang maraming bagay, sapagkat sinamahan ako ng Panginoon sa daan ng katwiran. Narito ako sa iyong pagkaloob na ito, na nakasalalay sa mahigpit na obligasyon, mahalin ka kaysa sa aking sariling kaluluwa, sapagkat malaking ang pananalig at pag-ibig na nakatira sa iyo, habang inahasahan mo ang buhay na pinangako niya. Kung isaalang-alang ito, kung gayon na kung dapat kong gawin ang problema upang makipag-usap sa iyo ng ilang bahagi ng natanggap ko mismo, patunayan nito sa akin ang isang sapat na gantimpala na ministro ko sa gayong mga espiritu. Nagmadali ako sumulat sa iyo sa order na kasama ng iyong pananampalataya, maaari kang magkaroon ng perpektong kaalaman. Kung gayon, ang mga doktrina ng Panginoon ay tatlo: ang pag-asa ng buhay, simula at pagkumpleto nito, sapagkat pinakilala sa atin ng Panginoon
sa pamagitan ng mga propeta ng mga bagay na nakaraan at kasalukuyan, na binigyan din tayo ng mga unang bunga ng kaalaman sa mga darating na bagay, na ang mga bagay na nakikita natin na nagawa isa-isa, nararapat natin sa higit ng kayamanan ng pananampalataya at taas ng espiritu upang makalapit sa Kanya ng may paggalang. Ako nga, hindi bilang iyong guro, ngunit bilang isa sa iyong sarili, ay maglalahad ng ilang mga bagay na kung saan sa mga pagkakataong ito maaari kang mabigyan ng higit na kasiyasiya. Kabanata 2. Yamang sa makatuwid, ang mga araw ay masama at taglay ni Satanas ang kapangyarihan ng sanlibutan ito. Nararapat nating makinig sa ating sarili at masigasig na magtanong sa mga ordinansa ng Panginoon. Kung gayon, ang takot at pagtsatsaga ay mga katulong sa ating pananampalataya, at ang pagtitiis at pagpapatuloy ay mga bagay na lumalaban sa atin, habang ang mga ito ay nananatiling dalisay sa kung ano ang paggalang sa Panginoon, ang karunungan, pangunawa, agham at kaalaman ay nagagalak kasama nila, sapagkat ipinahayag niya sa amin ng lahat ng mga propeta na hindi na siya nangangailangan ng mga hahin o handog na sinusunog o mga handog na sinasabi, "Ano ang karamihan sa inyong mga hahin?" Sabi ng Panginoon. Ako'y puno ng mga handog, ako'y puno ng mga handog na susunugin, at hindi mo hinahangad ang taba ng mga kordero at ang dugo ng mga toro at kambing? Hindi kapag ikaw ay lumalapit upang ipakita sa harap ko, sapagkat sino ang nangangailangan ng mga bagay na ito sa iyong mga kamay? Ang insenso ay isang walang kabuluhan na kasuklam-suklam sa akin, at ang iyong bagong buwan at mga sabat ay hindi ko matiis. Kaya tinanggal na niya ang mga bagay na ito, na ang bagong batas ng ating Panginoong Jesucristo na walang pamatok ng pangangailangan ay maaaring magkaroon ng isang tao na handog. At muli ay sinabi niya sa kanila, "Inuutos ko ba sa inyong mga magulang nang sila'y lumabas mula sa lupain ng Ehipto upang mag-alay sa akin ng mga handog ng mga ahin? Ngunit ito ay inutos ko sa kanila, huwag hayaang sinuman sa inyo na magmahal ng anumang kasamaan sa kanyang puso laban sa kanyang kapwa, at hindi mahalin ang isang sumpa ng kasinungalingan. Sa makatuwid, nararapat tayo na magkaroon ng pag-unawa upang makita ang napapanahong hangarin ng ating Ama, sapagkat siya ay nagsasalita sa atin. Nagnanais na tayo na hindi magkamali tulad nila, ay dapat magtanong kung paano tayo makalapit sa Kanya. Kung gayon, sa atin sinabi niya, ang isang sakripisyo na kalulugod sa Diyos ay isang putol na espiritu, isang amoy ng matamis na amoy sa Panginoon ay isang puso na niluluwalhati siya na gumawa nito. Sa makatuwid, mga kapatid, na mag-ingat, na magtanong tungkol sa ating kaligtasan. Baka ang masama na gumawa ng kanyang pasukan sa pamagitan ng panlilinlang ay maiwan tayo mula sa ating totoong buhay.
Kabanata 3. Sinabi niya sa kanila muli tungkol sa mga bagay na ito. Bakit kayo ay nag-aayuno sa akin? Tulad ng sa araw na ito, sabi ng Panginoon, na inyong tinig ay maririnig ng isang sigaw. Hindi ko napili ang mabilis na ito, sabi ng Panginoon, na ang isang tao ay dapat na magpakumbaba ng kanyang kaluluwa. Ni bagaman mong ibaluktot ang iyong leeg na parang singsing at isuot sa iyo ang kayong magaspang at abo, tatawagin mong itong isang katanggap-tanggap na mabilis. Sa atin ay sinabi niya, narito, ito ang mabilis na aking pinili, sabi ng Panginoon. Hindi na ang isang tao ay dapat magpakumbaba sa kanyang kaluluwa, ngunit upang palayain niya ang bawat banda ng kasamaan. Alisin ang mga pag-ayos ng malupit na kasunduan. Ibalik sa kalayaan silang mga napinsala. Pinagputol-putol ang bawat hindi makatarungang pakikipag-ugnay. Pakainin ang gutom sa iyong tinapay. Isuot ang hubot kapag nakita mo siya. Dalhin ang mga walang tiraan sa iyong bahay. Hindi hinamak ang mapagkumbaba kung titingnan mo siya, at hindi tumalikod mula sa mga sangkap ng iyong sariling pamilya. Kaya ang iyong liwayway ay lilipas, at ang iyong kagalingan ay mabilis na babangon, at ang katwiran ay lalabas sa harap mo, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay mapapaligiran ka, at pagkatapos ikaw ay tatawag at pakinggan ka ng Diyos. Samantalang ikaw ay nagsasalita pa, sasabihin niya, narito, ako'y sumasa iyo. Kung aalisin mo sa iyo ang kadena at ang pag-uunat ng mga kamay at mga salita ng pagbulong at mga salita ng pagbulong, ibigay ang iyong tinapay sa gutom at ipakita ang pakikiramay sa kaluluwa na nagpapakumbaba. Sa makatuwid, mga kapatid, matagal na siyang nagtsatsaga na hulaan kung paano ang mga tao hinihanda niya ay may pananalig sa walang pananampalataya sa kanyang mahal, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, na hindi tayo dapat magmamadali bilang mga tumatanggap ng pantal sa kanilang mga batas. So mga kapatid, tayo muli magkakaroon ng ikalawang yugto sa ating binabasa, ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Kayo na po sanang bahalang sang umunawa. Pagbulay-bulayin nyo ang maririnig nyo sa audio na ito. Ito'y hindi ko lamang gawa-gawa. Ito'y ay nasusulat, bagkus hindi siya kasama sa banal na salita, pero ito'y kahilera ng mga banal ng salita. Ito'y salita rin ng Panginoon Kristo. Bagamat hindi na naisama at meron kang mababasa o maririnig o mababasa sa Holy Bible, bagamat hindi na namin na sa sobrang dami, sabi nga ni Apostol, akala namin sa sobrang dami ay hindi na mayaano rito sa librong ito. Sabaga, may mga sulat pa rin ng ibang apostol na hindi na talaga isinama. Kaya itong ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe ay talaga namang kamangha-mangha. Naway, ang bawat isa'y pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sa nawa.